So what's up, this is Scottman back again for another video. So kagabi ko pa iniisip kung bibili ba ako ng bagong iPhone 15 Pro Max or Pro. Kasi kung matatandaan nyo, nireview ko to na mga dalawang video yata ito nasa channel, and nung binili ko siya, gray market lang kasi wala pang iPhone 14 Pro sa Pilipinas last year. So napabili ako sa gray market and overpriced siya actually. Nabili ko ng 83,000 pesos. This is a dual SIM Hong Kong version. Okay? Sa mga hindi pa po nakakaalam na mayroong dual SIM ang iPhone, meron po. Don't worry. Sa Hong Kong, meron siya. I don't know kung ano pa ibang bansa na meron. So, yun. Pabor sa akin na dual SIM kasi magagamit ko siya just in case for emergency. But, nagamit ko lang itong iPhone 14 Pro mula September last year until February. And then March, lumipat ako dito sa Samsung. Itong ginagamit ko ngayon na pangkuha ng video. And the story continues na hindi na talaga siya nagamit ng daily driver. Hindi ko na main daily driver si iPhone after that, nung dumating na si iPhone. And yes, na-miss ko talaga nung bumalik ako sa Android. Ang dami kasing pwedeng gawin sa Android na hindi ko talaga magawa sa iPhone. So, isa sa mga issue ko ngayon sa iPhone 15 and 15 Pro. 15 Pro. Yung 15 Pro, siyempre 15 Pro bibiling ko. Sana kung makapag-sell. Kasi kagabi pa ako nanonood talaga ng mga reviews like this dito kay Mr. Who's the Boss. Inuulit ko na ngayon umaga baka kasi mahawa ako ng hype nila. Hype kasi sila eh. Gusto nila mag-avail nito pag available na si iPhone 15 bago matapos ang buwan yata. Or first week of October, something like that. Basta i-release na to around that time. And I'm trying to decide for myself kung nilipat ba ako ng iPhone 15 Pro. Kaso, lamang yung 80 to 90% na wala akong magandang makuhang reason. Walang magandang pang-hype. Even if pinapanood ko sila para mahawa ko sa hype nila, hindi ko makuha yung hype na gusto nilang iparating sa akin at least. Kung ito nga hindi ko na ginamit, anin ko pa yung iPhone 15 Pro. Ano bang bago sa iPhone 15 Pro? Pues isa-isahin natin ngayon yung mga bagong feature na sinasabi nila. Unang-una, yung pinaka maingay ngayon na topic, USB-C. Finally, nag-USB-C na. Type-C, USB Type-C si iPhone. Well, actually, that's a big deal sa iPhone users. Pero sa ating kasi, mga Android, dekada na hindi na yung bago. So, big deal yan, I'm sure sa mga iPhone users. Yeah. Finally, yung mga ayaw talagang lumipat sa Android kahit ano mangyari. Finally, isang cable na lang, isang cable wire na lang na USB Type-C para sa lahat. Nasaan may USB Type-C? Isang cable na lang. Okay? That's Ugreen. Yeah. Ganda po itong itong gun charger na to from Ugreen. Nag-promote. Hindi po siya sponsored. Hindi po to sponsored ng Ugreen, pero sana sponsored nyo rin naman ako minsan din. Ulit. Okay. Anyway, so USB-C, alam nyo ba? Ito just in case na hindi kayo aware. Yes, nag-USB-C po si iPhone, pero yung iPhone 15 po nila, 15 and 15 Plus, take note po doon sa part na yun. iPhone 15 and iPhone 15 Plus, may USB-C, pero USB 2.0 lang. That means 480 Mbps lang yon. And also, that means malamang yung transfer rate nun is naglalaro lang around 15 to 40 megabits per second. Siguro, depende po kung saan nyo i-connect yun. Nagbabago-bago po yung speed nun. Depende sa compatible na device kung saan nyo siya i-connect. Okay? Pero kung siguro iPhone to iPhone, ang palitan, no? iPhone to MacBook, that's around 40 Mbps malamang yung talaga makikita nyo yung actual na transfer rate. Mga around that. That's USB 2.0. Ang meron lang po na USB 3.0 is yung Pro series nila. Pro and Pro Max. And just so you know po, no, gumamit na si Samsung ng USB 3.0. Yes, 3.0. Mula pa yata nung 2013 or 2003. Something like that. May 3 eh. Di ako sure. Pero the point is, dekada na. Yes, 2023 ngayon. So technically, kung 2013, isang dekada. Kung 2003, dalawang dekada. But, correct me if I'm wrong. Basta alam ko, ganun eh. Dekada na po na ginagamit ang USB 3.0 technology ni Samsung. And the rest, ganun na rin halos eh. Yung mga budget low-end na lang yata gumagamit ngayon ng USB 2.0. But mid-range, paakyat, USB 3.0 na. So, yeah.
exciting sa mga iPhone loyalist, mga iPhone ship. Okay, talagang hindi aalis sa iPhone kahit na anong mangyari, kahit na nagkakalokohan na tayo sa pricing and upgrade na halos identical. Technically, identical naman lang. Kukunti lang yung difference eh. Aside sa USB Type-C na binago nila, this is Lightning pa kasi, 14 Pro, nagpalit na rin sila actually ng, dito may alert slider na to. Itong sa pang-mute and balik ng sound. Pinalitan na po siya ng button ngayon. So, hindi na siya yung di ganyan na, di click, yan, di slide lang. Ngayon, buttons na po siya and pwede na po siyang pinutin. So, I'm looking at this kasi as an Android user na meron din namang iPhone. And yes, may pambili din naman ako ng iPhone 15. Kaso nga lang, hindi ko talaga... Yeah, as a tech YouTuber, I believe, yun yung natitirang 10% to 20% eh. As a tech YouTuber, I believe na maganda siguro i-feature ko rin siya rito sa channel kasi tech ito eh. Ngaso nga lang, after the review, aanin ko yung iPhone 15 Pro. Gagawin ko doon. Ito nga, hindi ko nga alam kung paano ko siya ma-maximize yung gastos ko rito. And yes, pwede ko ibenta, pero paano, pag ibinenta ko, may bibili ba agad? May bibili siguro kung ibabagsak ko yung presyo, which is palugi naman yun. Hindi naman ako nag-YouTube para magpalugi. Gusto ko nga kumita, kaya nga ako nasa YouTube. Gusto ko kahit paano kumita sideline sa totoong trabaho ko. I don't see much of a difference going from iPhone 14 Pro to 15 Pro. Yung chipset na sinasabi nila ngayon na Bionic A17 Pro, for first time na ginamitan ng Pro yung chipset ni Apple, is 10%. Ganun po kaliit. 10% faster than Bionic A16. The A17 Pro is just 10%. Gaano po ba kalaki sa tingin nyo yung difference na yon sa actual para gumastos ng another what? 70 to 80,000 pesos para sa 10% performance? And then the camera, 48 megapixel daw. Just so you know, 48 megapixel na rin po ang iPhone 14 Pro. So kung galing ka sa iPhone 14 Pro, that's not really an upgrade. Pero kung galing ka actually sa iPhone 12, that's the upgrade. Yan talagang upgrade. iPhone 12, akit ka ng iPhone 15 Pro. Yes, that's an upgrade. iPhone 13 Pro, I don't see it as an upgrade kasi considering sa battery life and quality din ng camera, kahit na 12 megapixel ng iPhone 15 Pro, hindi rin naman lumalayo eh. Yeah, so the battery life especially, mas alam nyo ba na mas maganda ang battery life ng iPhone 13 Pro Max? Kasi may iPhone 13 Pro Max dito sa bahay. And actually, mas maganda pa rin ang battery life nung kaysa sa mga iPhone 14 Pro. So, may comparison video ako yan sa channel. Dito sa channel, kung gusto nyo mapanood. So, kung galing ka sa iPhone 13 Pro Max, 14 Pro Max, no, it's not really a good upgrade, a good decision para gumastos ka ng another 70 to 80,000 pesos sa transition na yun. Napakaliit po, napaka-minor po ng upgrade. Kung galing ka 12, yes, baka pwede pa. Pero again, that's just for iPhone loyalists talaga. Kasi ang dami talaga mas better pa rin sa Android. And then what? The other one. Meron pa actually na upgrade na sinasabi sila, yung bagong titanium. The titanium frame, mas matibay daw. Okay? Take note lang natin ha. Even MKBHD, even Mr. Who's the Boss, sabi nila na ang kanilang stainless steel, kasi itong iPhone 13, 14, even the 12 yata is stainless, yung mga Pro version. Wala naman yata na balita na nagkaroon ng dent yung stainless mo madident sa iPhone. Ano bang ginawa mo para magka-dent yan? Hindi to basta-basta nagkaka-dent. Ilang beses na nilaglag sabi nga ni MKBHD, kay MKBHD mas magaling ha. The Pro iPhones have had this stainless steel rails for a while now. I've dropped this phone, as you know, I don't have a case, on the ground. I've dented the stainless steel rails. It's fine. It doesn't break. It's not the stainless steel that breaks. It's the glass. Exactly my point. Stainless steel is still as sturdy. Tibay po ito si stainless steel. Hindi po ito nagka-cramp, nagbe-bend, nagde-dent. Kahit ibagsak nyo po ito. Mabibend mo na siguro ito o madident kung sasadyain mo talaga na i-dent siya at i-bend. Ganun po katibay ang stainless steel. So basically, sinasabi nila na yes, mas matibay po ang frame. Yeah, hindi rin naman sisira yung frame ng stainless.
in the past. Alam nyo kung ano yung nasisira, gaya nga sabi ni KBHT? Yung glass. Kasi same glass ceramic technology pa rin naman ang gamit ng iPhone. So, pag bumagsak ang stainless or yung titanium na frame, bumagsak sa semento, sa bato, hindi po sila magdedent. Pero, malamang sa malamang, hindi naman all of the time, depende kasi yan sa angulo ng bagsak, ang mababasag is yung likod o yung harap. Yung mismong display LCD. Yun po ang mga mababasag. Pero yung frame, malamang hindi yan kahit dent. Wala, deadma. So, kung usapang tibay, wala pong pinagbago yung tibay ng stainless sa titanium. Hindi naman nila kasi in-upgrade yung display. So, wala eh. Hindi ko, so dun again, akala ko baka ma-hype ako, bibili na rin ako ng iPhone 15 Pro, pero hindi ko pa rin makita yung logic dun sa part na yon. Ang pinaka-advantage lang ng paglipat ng iPhone sa titanium from stainless steel is mas magaan nga daw ng wait, tingnan natin dito kay mas magaan ng ito kay DA2, di mas magaan daw ng from 14 206 187 grams na lang to 40. So basically this is around 20 grams na nabawas. 20 grams ang nabawas daw yata sa overall na bigat ng iPhone 14 sa 15 Pro or 15 Pro sa 14 Pro. Hindi po ganun kalaki yung difference. Pero yeah, siguro nga, baka big deal yun sa kanila na gumaan na yung iPhone. Okay, that's nice, siguro. Maybe that's a factor. Maybe. But usapang tibay, huwag nyo nang gawing joke yung stainless steel is matibay kung sa matibay. Okay? What else? Ano pa Camera. Camera 14 Pro. Galing ka sa 14 Pro, Pro Max. 48 megapixel ito and 48 megapixel din po yung iPhone 15 series. Ang kinaganda lang yata ngayon is yung mga base na iPhone 15 and iPhone 15 Plus, pareho na rin sila, meron na rin silang 48 megapixel. So lahat meron ng 48 megapixel ngayon sa iPhone 15 series from base to max version. Unlike sa 14 series kasi, yung 14 and 14 Plus, walang 48 megapixel, 12 megapixel pa rin yung main sensor nila. Sa Pro lang po and Pro Max lang may 48 megapixel, which is this one, may 48 megapixel to. So, alright, hindi ko rin nakikita ang reason yon. Actually, merong isang maliit na minor na good news sa 15 Pro Max, sa Max version. Kasi sa Max version, kaya na ngayon hanggang 5 times optical zoom. Kasi dito sa 14 Pro, hanggang 3 times optical zoom lang. So, ang ganda lang talaga. So, that is why isa yun sa mga reason bakit hindi ko to masyadong ginagamit. Mas ginagamit ko to itong Samsung S23 ko kasi kaya ito hanggang 10 times optical zoom and then 30 times na hybrid na digital zoom. So, ang laki po ng difference na nag-gap actually, yung 3 versus 10 times. So, nag 5 times ngayon si Pro Max. So what? Meron pa rin akong 10 times na optical zoom. And don't tell me na mas maganda ang laki ng gap ng difference ng quality ng camera ng 14 Pro sa 15 Pro Max. I don't think so. Inaano lang siguro nila yun. Hinahype na lang yun sa part na yun. Siguro kung meron man difference, napaka-minor na lang. Napaka-minor na lang na masyadong negligent na pwede nang iwan sa ere yung mga ganong sinasabi nila, no? So, siguro kung meron mang difference na improvement around 5 to 10%. So another reason kung bakit baka parang ayoko din talaga sigurong bumili nun. Kung mumurahin lang sana yon na Android na madaling i-dispatch siya kapag ayoko na, hindi nagsawa na ako tapos na yung review, baka patulang ko pa. But 70 to 80,000 pesos like this one, ito nga hindi ko nga ma-let go hindi ko mabitawan kasi ang mahal ng gastos ko rito Yeah, although kahit sabihin na natin na afford natin yon, ang hirap pa rin kasi i-let go and ayoko na maibenta yung kung sakasakali naman ng paluging presyo. Hindi naman ako nandito para magtapon ng pera. Yeah, I still don't see that as a reason para lumipat sa iPhone 15 Pro or itry ang iPhone 15 Pro at mag-aksaya ng pera doon. Sa kulay, isa yun sa mga medyo nakikringe ako ng konti sa mga idol kong ito Sila Dave, sila MKBHD, sila Gadget Match. Hinahype nila masyado yung kulay na parang big deal yung kulay. Sa atin kasi mga Pinoy, majority, hindi ko naman sinasabing lahat, majority kasi is nilalagyan lang ng case yung iPhone. Kasi nga, para mabenta pa rin pag ayaw na nila, kung mas maganda. Kagaya nitong ginagawa ko, ayoko siya magkaroon ng gas-gas or anything. Baka at some point na talaga magsawa na ako, I don't see the value of this anymore. Hindi ko talaga siya feel or something. Itong iPhone na to is
para maibenta ko pa rin siya na mukhang brand new, na walang gas-gas, walang ano. So, yeah. So, useless yung kulay-kulay niyan. Nung binili ko pa man din itong si iPhone is, ang pinili ko pa at the time is, ito, violet. Violet po yan. The violet one. Hindi lang masyadong halata pero violet po yan. Actually, dalawa pa nung binili ko to is, ito, and bumili rin ako ng MacBook. Sinabay ko na, sabay kong binili. So, kulang-kulang 200,000 ang nagastos ko nung binili ko to, plus yung MacBook. Kasi ito overpriced at the time, 80,000 pesos nga. So, the kulay, the color issue, the color concept, the color, no, hindi rin reason, lalong hindi yun reason para bumili ako ng iPhone 15 Pro. Pero may isa pala na, ano, na medyo nakaka-excite pala. Ito siguro medyo parang kumakain ng 10% na natitira na yung umuoko pa ng 10% na baka nga gusto kong bumili ng iPhone 15 Pro or mag-try. Kasi, finally, itinuloy na nila yung ray tracing. Kasi dapat ilalagay yun sa iPhone 14 Pro. Kaso hindi na inabot ng developer nila. Hindi nila mapagana ng maayos sa software. May tugma sa hardware and software. Kasi hardware level lang ginagawa ni Apple na i-integrate sana yung ray tracing. So, ngayon, currently, finally, na-integrate na nila yung ray tracing graphics. Plus, mas malakas na daw ang graphics nila sa Bionic A17 Pro na inaano nila yata for talagang gaming na magkakaroon yata ng mga AAA games like Assassin's Creed na AAA games and may mga iba pa na Devil May Cry yata at saka kung ano pa na mga AAA games. Ilan lang naman na AAA games na mapoport na actually maggagana na, pagaganahin na or ililipat na o at least ipoport, yun yung word, ipoport na for iPhone kasi talagang gano'n nakalakas yung bagong A17 Pro. Pero, sabi nga mismo nila sa Apple event, that's sa processing power overall, 10% lang naman daw yung nadagdag na performance boost. And then, twice sa graphics. Kasi gawa ng ray tracing. So, maybe sa graphics, dun sa part na yon, medyo compelling siya ng baka magandang buy, magandang purchase si Apple. Wala na actually ako makitang reason para bumili ng iPhone 14 or iPhone 15 Pro. Kung ikaw kagaya ko nasa iPhone 14 Pro currently, 14 Pro Max, I won't recommend it na bumili kayo ng iPhone 15. Magstay pa rin kayo. And even kahit nasa 13 Pro Max kayo, I wouldn't recommend pa rin. Kasi kung papipiliin ako, yung 13 Pro Max pa nga ang mas gusto kong gamitin. But I believe iPhone 13 Pro Max is still the better choice. Yun nga lang. Yeah, yun nga lang. Big deal nga naman kasi sa mga long-time loyalist ng Apple, yung USB Type-C, that's good, that's cool. But, hindi siya ganun kalaking factor sa akin para mag-transfer. So, yun lang naman. Yun yung reaction ko lang naman sa mga videos ngayon. Currently, kumakalat from the big names sa YouTube. Sila Dave 2D, MKBHD, Mr. Who's the Boss, iJustin, Gadget Match. Eto si Snazzy Labs na susunod ko na papanoorin. Eto si Snazzy Labs talagang loyal talaga to ng iPhone, ng Apple products. So, pag ito hindi niya pa rin ako nakumbinsi, malamang hindi na talaga ako bumili ng iPhone 15 Pro. Ilalaan ko na lang siguro sa ibang bagay yung pera para dyan. But anyway, ikaw, bibili ka ba ng iPhone 15 Pro? And if ever na bibili ka, let us know kung ano po yung pinaka-factor para sa'yo. Tingin mo, na worth it na para pambili ng iPhone 15 Pro sa'yo. Gusto ko rin malaman, baka kasi meron akong factor na mi-miss out. Baka maganda nga namang reason yon. Let us know, please sa comment section, enlighten us or remind us kung ano yung mga pwede pang maging reason ko para lumipat sa iPhone 15 Pro. And finally, i-ditch ko na itong 14 Pro ko. Yun, hanggang doon lang. Boring Tech Podcast, more on lang to. Feeling ko parang basta reaction video lang to. Parang nag-rant na nga lang ako rito So, lahat halos to, sila MKBHD, sila Mr. Who's the Boss, nahawakan nila pero hindi talaga nila na-review. And so, nakikiano lang din ako sa kanila kung ano yung mga napansin nila, nakita nila base sa announcement, mga sinabi ni Apple. So, ano yung sa tingin nila na worth it na upgrade. But I still don't see it. I still can't find the reason para bumili. Ganoon lang. Boring Tech Podcast na boring kayo, I'm sure. Asensya na. Gusto ko lang share yung moments na to. Nadismaya talaga ako sa dami ng pinanood ko. I'll talk to you again soon.